Yes, Brad Ted at Chad, this is one of the most honest prayers dito sa Biblia na nasusulat. Hindi ito polished prayer, hindi ito sobrang spiritual sounding, hindi ito malakas yung dating ng pananampalataya niya, very raw. Parang ganito ang datingan na to. No? May faith ako pero may takot din ako. Yan. Naniniwala ako pero pagod na akong maniwala. Gusto ko magtiwala pero nahihirapan ako. At pag tininan niyo po itong prayer na to, kumamarapatin niyo lang, magiging honest tayo. Minsan ganyan din tayo, no? Minsan sinusugarcoat nga lang natin na parang sobrang taas ng pananampalataya natin pero sa dulo, dinadoubt din natin yung magiging solusyon. So ito, kwento ko lang yung context. May bata po na nasasaniban ng masamang espiritu, napoposes, ginagawa ng kasamaan yung anak na tong tatay na to. Yung sinubukan ng mga disciples na paalisin yung masamang espiritu, hindi nila kaya. So lumapit yung tatay kay Jesus. Ang sabi ng tatay kay Jesus, are you willing or kaya mo ba paalisin yung masamang espiritu sa anak ko? Ang sagot ni Jesus, kung kaya ko, ang lahat ay posible sa mga sumasampalataya. Yun ang sagot sa kanya ni Jesus at ito po yung dasal ng tatay sa Marcos 9:24. Agad naman sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sa English sabi niya, I believe but help me with my unbelief. Alam niyo po, real faith is honest about struggle. Hindi tinago ng ama na yung kanyang duda, hindi siya na-impress agad kay Jesus kasi mga disciple mo, hindi napalayas yung masamang espiritu. So you see, faith is not pretending you're strong. Faith is admitting you're weak. Okay? And you're saying, hindi ko kaya to. Pwede kang sumamba kahit may tanong ka sa isipan mo. Pwede kang lumapit kay Jesus kahit kulang pa'y pananampalataya. Pangalawa pong punto, weak faith is still faith when it is brought to Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na, alam mo, bumalik ka na lang pag malakas na yung faith mo. Instead, sabi ni Jesus, tulungan kita. Okay? Dahil naniwala ka na maliit ang pananampalataya mo, ang ginawa po ni Jesus, pinagaling yung anak niya. Pinalawak ng Diyos ang kanyang pananampalataya because faith is not about quantity, it's about direction. Sabi nga, kung may pananampalataya tayo kasi liit ng butil ng mustasa, it can move mountains. Hindi po kalakihan ng faith na tong tatay na to, okay? Pero yung himala, na malaking himala, nagdulot sa kanya ng kanyang paniniwala. Hindi kalakihan ng faith na nagdadala ng himala, kundi kanino ito nakatuon. Parang pong kuryente yan. Kahit maliit o malaki ang appliances, ang tanong, nakasaksak ba yan sa source? Hindi mahalaga kung maliit na electric fan or malaking aircon, ang tanong, nakasaksak ba yan sa tamang source? And thirdly, Jesus doesn't reject us for our doubt. He heals us through it. Ibig sabihin, nakaka-experience po tayo ng miracle, hindi dahil nagdududa tayo sa Diyos, kundi dahil sa maliit mong pananampalataya, inamin mo, palakihin mo to Lord, dahil sa totoo lang, parang hindi mo kaya, pero naniniwala ako na kaya mo, nagtataloy isip ko. Hindi muna niya inayos yung faith niya, yung faith ng ama. Inayos muna niya yung sitwasyon, pinagaling anak. So Jesus works while faith is growing. At makinig po kayo sa mga nagdududa po ngayon 2026. Aayos ba ang buhay ko? Marirestore ba ang marriage ko? Mapalalabanan ko ba tong addiction na to? Mapapagtagumpayan ko ba tong pornografiya na to? Mapagtatagumpayan ko ba yung labang ko sa sugal na to na naubos na pera ko ng 2025? Hanggang ngayon, nangungutang ako para makataya ng papiso-piso. Let me tell you something. Jesus will meet us where we are. Not where we pretend to be. Lumapit ka kay Jesus, sabihin mo, Panginoon, ang hina ko dito sa sugal na to, sa online na sugal na to, labanan mo kung ma-erase tong app na to, matanggal tong app na to sa phone ko, in Jesus' name, Amen. Alam niyo po, yung maliit na pananampalataya na yon, tutulungan ka ng Diyos because sabi niya, my grace is sufficient for you, it's made perfect in your weakness. Marcos 9:24. Agad naman sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, maging ehemplo sa amin tong tatay na to. Bagamat hindi siya fully naniniwala na kaya mong gawin yung ginawa mo sa bata na pagalingin, initially hindi siya naniniwala, pero tinanggap niya yung kakulangan niya ng pananampalataya. And that is enough, Lord God, sa'yo. Enough na yon na puhunan upang mapalawak mo ang pananampalataya ng tatay na yon. Nung pinagaling mo ang kanyang anak sa pagkakasapi ng masamang espiritu, siya'y naniwala at nanatiling matatag ang pananampalataya sa iyo. So Panginoon, sa mga naninimbang pa na
namamangka sa dalawang ilog. Okay? So Lord, sa mga taong hindi sumasamba sa iyo fully at totally, bigyan mo sila, Lord, ng pagkakataong maniwala sa iyo sa kanilang kahinaan, sumurrender sa iyo ng totally, and the rest will follow. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.